Attorney, bago po yung statement mismo ni Chairman Cardema, pwede ba namin munang malaman ang punot dulo po nitong 2019 case nito pong grupo ng Duterte Party List? Kasi may sinasabi siya na vote buying issue as alleged by kabataan at yung sinasabi daw po na uubusin sila sa debate, etc. etc. Yun lang daw ho ang mabababaw na kaso na isinampas sa kanila ng Kabataan Party List. Go ahead po please, Attorney. Meron pong tinanggap ang ating National Board of Canvassers po, Sir Ted, ng isang petisyon patungkol sa pag-question ng registration mismo po ng Duterte Youth Party List. Kung matatandaan po kasi natin, nung una pong nag-file ng petition for accreditation ang Duterte Youth, ito po ay na-deny ng division ng COMELEC. Ngunit sa kanilang pag-apela sa pamamagitan po ng motion for reconsideration, ito po ay nag-grant. Mukhang dito po nagsimula yung issue dahil hindi po yata nagkaroon ng sapat na publication na kinakailangan po para makumpleto yung kanilang registration. At ito po yung muling kinestyon ng ilang grupo na nire-represent po ni Attorney Emil Marañon. Nakita ko po mismo yung petisyon. At mabigat na issue po ito kung talaga ating titignan. Kaya po naging desisyon ng National Board isuspend muna ang kanilang proklamasyon hanggat hindi nadidinig ng maayos at nare-resolba ang issue na ito. Okay, Attorney, pardon me ha, ako po lamang medyo madetalye para mas maintindihan ng pangkaraniwang Pilipino po itong isyong ito. Alright, ano po ulit, Attorney, yung na ito ho ay dati ng kaso na nasilip ngayon nitong abogado po siya Nino, at kine-question po itong non-publication ng alin po, sir? Dahan-dahan lang po para makakatch up po kami. Tama po. Dahil isa po sa requirements po para sa makumpleto ang isang petisyon for registration, kailangan po ito ay napapublish sa isang newspaper of nationwide general circulation. Nang sa gayon po, parte po ito ng ating proseso para malaman ng buong bansa kung meron mang magpepetisyon, kung meron mang mag-o-oppose sa kanilang registration. Nung una po kasi na nag-file ng petisyon ang grupong Duterte Youth, na-deny po kaagad ito ng COMELEC Division. Ang ginawa po nila, nag-file po sila ng motion for reconsideration na umakyat po sa Commission on Bank. Unfortunately po, nung nag-grant po yung kanilang motion, mukhang nakaligtaan sa isang parte yung requirement ng publication. At ito po ang nakikita naming kine-question ngayon ng grupo po ni Attorney Emil Marañon. Hindi naman po kasi uubra na merong petition po, Sir Ted, na nakalagak, na may mabigat na question. Tama po ito, it goes to the root of the registration. Babalik-balain po ng National Board. Kaya po pansamantala, sinuspindi ang kanilang proklamasyon hanggat hindi nare-resolve ang issue po na ito. Okay, so para mas maintindihan natin, kasi mukhang ang iba po hindi pa rin po mag-gets ito, ang lahat ng party list organizations ay nagpaparehistro po sa COMELEC para lumahok sa party list election. Ano po? Tama po kayo, Sir. Sige, okay. So kapag kayo nagparehistro, dadaan yan sa kaukulang pong pagdinig bago po kayo mabigyan ng accreditation. Ngayon, dito po sa kaso ng Duterte Youth, nagkaroon muna nung una ng denial, tama po, ng division. Tama po kayo. And then, pumanik sila sa unbank. Okay? Tama po kayo, Sir Ted. Tama po. At napagbigyan po sila. Tama po, nag-grant po yung kanilang motion. Okay, nung sila po ay napagbigyan, pero meron pong kaukulang pong technical requirement dito, yung publication kaninyo, doon, paano po? Tama po, yung publication po sa isang newspaper of nationwide general circulation po. Okay. Yan ho bang... Pangbansa po, pangbansa. Opo.